is on. Hello mga guys, samahan nyo ako today dahil gagawa tayo ng fresh na fresh, walang halong asin na daing na isda na kung tawagin dito ay yellowtail. So bago ang lahat guys, manghuhuli muna tayo ng yellowtail or yakas kung tawagin dito sa Australia. At tulad po ng ibang fishing addicts, ganito po namin hulihin ang yakas gamit ang maliliit na hook at hiniwa-hiwang maliliit na dilis. So gumawa rin po kami ng burley. Ito po yung pang-attract sa isda, composed of cat's food and bread. So nilagyan lang po namin, binabad namin sa tubig, saka namin piniga-piga at ihahagis ng katulad ng ganon. So dito po ma-attract na ang isdang ito. So ayun, nakita nyo naman po, may mga isda na naubos na rin yung barley, so lalagyan ko pa. Ayan, maghahagis po uli ako tulad nun. Ganyan lang po guys ang paghuhuli. Malilito na isda, akala nila barley yung kinakain nila, yung pala yung dilis na. Ayun, may kumagat na. Ganito lang po ang yan po ang tinatawag naming yakas o yellowtail, o sa Pilipinas naman ay very similar to galunggong. So allowed lang po kaming manghuli per person na 40 piraso na isda, 40 pieces. So more than that, baka mahuli kami ng pulis, magmumulta kami ng malaki. So ganito lang guys, lalagyan lang ng pirasong dilis, i-chat sa tubig at sabay hagis na naman ng burley to attract the fish. Ito pong klaseng isdang ito ay kadalasang ginagamit ng mga fisherman dito para pampain or tinatawag naming baits sa malalaking isda katulad ng tuna, kingfish, very popular dito, mahi-mahi at bonito. So very effective po ito na pampain. Kaya lang dapat sumunod tayo sa batas ng Australia na kung ano lamang ang amount limit ay yun lang ang huhulihin natin, not more than that, kasi po malaki ang penalty. So dapat po sumunod tayo sa batas nila. Ngayon naman po ay akin na itong lilinisin. Ang gagawin ko po ay iba-butterfly ko lang, bibiyakin ko, pero kailangan po medyo mag-ingat tayo dahil ito po ay napakadulas. So hawakan po natin mabuti, biyakin sa likod muna, ganyan lang po. Ang ulo po nito ay napakatigas, kaya kailangan hawakan natin mabuti. Kasi baka tayo ay masugatan. Ganyan lang po. Ayan, biyak na po siya. Ganyan lang po. At ngayon ay lilinisin ko na dito na rin sa tubig dagat. Ang tubig dagat naman po ito ay sobrang linis, napakalinis. Kaya pwede naman pong linisin natin dito sa tubig na ito.
Ganyan lang po. Yung mga laman loob naman po ay iagis na lang rin natin dito. At ito naman ay kakainin na rin ng kapwa niya isda. So, ganyan lang po ang gagawin natin sa lahat ng ating gagawing daing. Ayan, sobrang linis na. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Dalawa na lang ang kulang. Pero meron pa akong live bait dito. Oh, ilan pa? Nako, sobra-sobra na sa kota. Kailangan tigil na, tigil. Matapos ko na po siyang linisin ng mabuti ay inilagay ko na siya sa cooler na may maraming ice at lalagyan ko na rin ng maalat na tubig para ma-maintain niya ang kanyang freshness bago i-marinate. Ma-marinate na. Direct. Ayan guys, nakauwi na ako dito sa bahay. So tignan natin yung isda. Ilalagay ko na sa containers. At mapapansin nyo ay ito ay fresh na fresh. Medyo matigas-tigas pa. Ayan o. Yes. Ito pinag natin. Pinag-alagin. Kasi tubig ako. Lasing. Magiging tubig natin. Ayos. Dami. Sa pagmamarinate guys, gagamit lang tayo ng paminta, kalamansi, suka, vinegar, at bawang. Yung bawang ihiwain lang natin ng ganyan, pino, medyo pino siya. Isama na rin natin yung mga balat for added flavor. Ganyan lang guys, kalamansi, ganyan lang rin. Tapos pagsasama-samahin na natin sa container. Ganyan. Higain lang dyan yung kalamansi. Sama na rin yung bawang. Sama na rin natin yung buto ng kalamansi. Paminta. Tapos, lagyan natin ng maraming suka. Kung napansin nyo guys, hindi na tayo naglagay ng asin kasi yung tubig dagat kanina ay maalat na yon.
Kaya okay na yon sa tansya ko. Ganyan lang gagawin natin. Isasawsaw lang natin na ganyan para mag-penetrate yung linamnam, yung talagang lasa. Lalagay natin lahat sa isang container. Tapos yung pinagsobrahan na sangkap ay ilagay na rin natin lahat. Ayan, ganyan. Spread lang natin na ganyan para equal ang kanyang lasa. Tapos sa tansya ko medyo kulang pa yung suka, kaya dadagdagan ko pa ng konti bago ilagay sa Frigidaire. Ang paglalagay naman sa Frigidaire ay overnight lang. Sapat na yon para ma-absorb niya yung lasa. Yan, takpan natin. Lagay natin sa fridge for overnight. Ayan, tapos na yung overnight. So, ibibilad na natin siya. Ito, ang pagbibilad ay gagamit lang tayo ng screen. Bumili ako ng screen sa eBay na may bintana para hindi siya pasukin ng langaw, para mapanatili ang linis ng ating daing. So, isang araw lang guys, pagka matindi yung araw, maalis lang yung pamasa-masa, madry lang ng konti, okay na. Kasi pagka masyadong dry, ay titigas ito pagka ating niluto. Pagka pinrito, sobrang tigas, para na siyang tuyo. Eto guys, tapos na siya. Naibilad na siya ng isang araw, kaya siya ay daing na. Tingnan natin mamaya kung gaano kasarap. Ilalagay na natin yung mga daing natin sa plastic bag at gagamit tayo dito ng vacuum sealer para ma-preserve niyang mabuti at para hindi siya pasukin ng bacteria. At pag nilagay natin sa fridge, hindi siya magkaka-mold basta-basta pagka naka-vacuum sealed siya. Ganyan lang guys. Yung iba naman ay iluluto natin, ipiprito natin para malasahan natin kung siya ay maalat at kung gaano siya kasarap.
Ayan guys, tapos na. May pang-almusal na tayo ng kung ilang buwan. Yung iba naman ay iluto natin at nang malaman natin kung ito ay maalat at kung gaano siya kalinamnam. Ayan guys, tapos na ang ating experiment. Ito na ang finished product. Natikman ko na rin siya. Napakasarap, hindi siya maalat. At nadaig niya pa yata yung lasa ng bangos. Pwedeng pwede siya sa may mga high blood. Kahit araw-araw pang kainin. Okay, salamat guys sa panonood. At hanggang sa muli. Peace on, kuyang.